masama. Tapos tuwing inaatake po ako, iba po ang feeling nun. Ito po ay parang nangamanhid dito, gagaganyan yung kamay ko, disoriented ako, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, umiyak lang ako, umiiyak, nagka-palpitate ako. Pero again, pag sinecheck ako, physically, I'm healthy. Walang problema. Pakinggan natin ang kwento ng kilalang komedyante at mahusay na hurado sa It's Showtime na si Kay Brosas. Akala natin ay puro tawa at saya lang ang kanyang mundo, pero lingid sa ating kaalaman, may matindi pala siyang pinagdadaanan. Ibinahagi niya ang kanyang laban sa anxiety disorder at psychosomatic illness, isang sakit na hindi basta-basta kahit mukha siyang masaya sa paningin ng marami. Anyway, ano bang anxiety attack o panic attack o anxiety disorder? Kukwento ko po sa inyo. 12 years ago, almost 12, isang dekada nakakaraan, naging laman po ako ng mga emergency rooms. Tapos, every time pupunta ako, check up naman ako ng todo, healthy as a horse, walang problema. Healthy as a horse. Hanggang lahat ng doktor, pinuntahan ko na, doktor sa thyroid, doktor, lahat ng doktor napuntahan ko na, lahat ng ospital napuntahan ko na, lahat ng malaking ospital. Tapos, wala naman sila makita sa akin masama. Tapos tuwing inaatake po ako, iba po ang feeling nun. Ito po ay parang nangamanhid dito, gagaganyan yung kamay ko, disoriented ako, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, umiyak lang ako, umiiyak, nagka-palpitate ako. Pero again, pag sinecheck ako, physically, I'm healthy. Walang problema. At pinaka-last na atake ko, naandang ko pa hindi makalimutan, ay sa Medical City. Medical City ako nagpa-check up dahil nag-seizure na ako, hindi ako makahinga, naka-oxygen mask na ako, tapos nanginginig na yung ganito ko, nanginginig na lahat. So, yung doktor siguro, nakaisip, ano kaya nangyayari dito? Suki na rito to, pero ano nangyayari? So, pininom mo sa akin na gamot. Yung pala yun ay pampakalma o downers. Doon nawala lahat ng simptomas ko. So, sinabi sa akin na I think you need to see a psychiatrist. So yun po nga aking ginawa, nagpa-psychiatrist ako at kwentuhan galore, umiyak sa taong di mo kaano-ano, yung ganong eksena, ganon. So yun pala, ang sakit ko pala ay meron na akong chronic, pag sabi kong chronic po, ito po yung malala. O hindi lang po lang ako basta nausog. Malala po ito, hindi lang basta kaba o normal anxiety attack o panic attack dahil lahat po tayo makaka-experience na. Ito po ay regular basis ko nararamdaman. So chronic anxiety disorder due to, malalim to shit, due to suppressed depression. Mula ito kabataan, ito yung pagkikimkim ng sama na loob, galit, iyak dahil masyado ako matapang di ba? Nadimonyo rin ako no? So nag-manifest lahat yun nung lumaki na ako. At ang tawag po dun ay psychosomatic. Lahat na nararamdaman ko, panginginig, pagpapalpitate, hindi ko alam kung nangyayari sa akin, hindi ako makahinga, lahat po yun ay psychosomatic. Ang anxiety disorder or psychosomatic illness ay isang kondisyon kung saan ang utak ang mismong nagdudulot ng mga pisikal na sintomas. Akala mo may sakit ka ng malala, kaya napapa-ER ka pa. Pero sa check-up, normal lahat. Ganyan ang naranasan ni Kay Brosas, isang paalala na hindi biro ang epekto ng mental health sa ating katawan. Psychosomatic, it's all in the mind. Ginagawa ng utak mo pero nararamdaman ng katawan mo. So for almost how many years, nag-antidepressants po ako at uminom po ako ng pampakalma. Bagong lahat, ayoko po sabihin sa inyo na maganda po ang nangyari sa akin dahil hindi po masaya ang pinagdaanan ko. Pero hindi ko alam, looking back, hindi ko po alam paano ko nakablagpasan nyo. Hanggang ngayon po, I'm still suffering. Actually, sa Showtime nga, inatake ako medyo recently. Pero dahil may gamot na ako lagi, alam ko na, hindi, bago lahat, ito pong gamot na iinom ko, yung pampakalma, prescribe po ito. Wag po tayo mag-self-medicate. Wag na wag. Kung meron po kayo anxiety disorder, kung nakaramdam kayo ng ganun lagi, hindi lang once, you have to see a doctor. Yun ang importante. Hindi albularyo hindi si Dr. Jose Rizal. As marami na rin ngayon diversion para maging ma-relax. May meditation, kuning-kuning. I-google nyo lahat yan. Type nyo lang how to deal with anxiety. Meron close friends. Kailangan nyo magkaroon ng close friends. Tapos breathing exercise. Meron yan yung tangang paghinga. Pero dahil malala nga sa akin, kailangan ko may gamot. Kung ako tanongin nyo, mas maganda po ang prevention kaysa medication. So,
Nagsimula sa akin as a depression, doon lang siya palumpalo yung naging anxiety disorder. So ngayon, meron ko lagi sa bag ko, iniinom ko lang po pag ina-atake ako. Tumawa lang tayo ng tumawa hanggat kaya. At huwag nyo kalimutan, hindi po kayo nag-iisa. Marami po tayo. Kaya wag tayo mag-self-diagnose, wag yung ganun. Wag mag-self-medicate, iwasan ang gamot kung kinakailangan. Kaya kinakailangan pa-check up regularly at lalo na ang mental health po natin ay importante. Hindi lang puro papalagay tayo ng abs lagi sa muka. Charot. Hindi puro gym galore. Tandaan niyo po yan. Pero eto yun, na-share ko lang. Sana nakatulong. Again, Kaya mahalagang pakinggan natin ang ating katawan at higit sa lahat, ang ating isipan. Hindi porket nakangiti ang isang tao ay wala na siyang pinagdadaanan. Tulad ni Kay Brosas, marami ang tahimik na lumalaban sa sakit na hindi nakikita. Maging mas maunawain tayo sa isa't isa at huwag matakot humingi ng tulong. Tandaan, ang kalusugan ng isip ay kasing halaga ng kalusugan ng katawan.